Heavenly Father, thank you for gathering us today as brothers and sisters. We come before you with humble hearts, asking to strengthen our faith and guide us in the state of our journey. Lord, we lift up to you our speaker, Bro Andy Mauliti. Bless him with wisdom, clarity, and peace as he shares his message. Means words come from you and touch our hearts in a meaningful way. As we begin this session, be with us, open our minds, and lead us to close to you. We offer this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Alright, good morning once again, brothers and sisters. And this is such a wonderful morning. For this morning, we will once again grow in learning with our Lord Jesus Christ. And our talk for this morning is called Faith and Guidance, or how to grow in faith and in knowing God's will. In the previous week, we learned about the different spokes in growing our relationship with the Lord. But this morning, we will learn on how to take those spokes, the different spokes in our life, how to strengthen them through faith. And this morning, our speaker has faith in his life, both in his heart and of course by his side, his faith. Our speaker is no other than Brother Andy Paulete, and he joined the BCBP 3 years ago, way back in 2022, and is now serving the BCBP as the Secretariat Head. Very familiar din na sa inyo, the earliest to come here to register each one of us. But this morning, dili na siya tiglista. This morning, he will be the one to share to us and to help us as he gives the talk on faith and guidance. Brothers and sisters, help me welcome Brother Andy Paulete. Thank you, Lord. Kano sa mo last time na namin gi-decide wala mo kabalo kung unsay ibuhaton. Wala mo kabalo kung unsay gusto sa Ginoo para sa iyo. Bahin sa business ba nato? Bahin sa family nga decision? Bahin sa tao na nakasakit sa ato? Nakabalo ka sa mga options nimo, pero wala may courage mo pili. Ready na ka mo mulihok, pero dili ka sure kung unsay sakto nga direksyon. Mo na atong i-discuss karon. Unsa ka na to pag tuwog sa atong pagtuo o ang pagkabalo sa kabubuton sa Ginoo. Keep swimming. Ang Christian life, i-compare nila nga maglangoy ka sa suba.
kung undang ka o langoy, maanod ka sa suba nga kusog na sug. So kinahanglan ta nga mo padayon sa pagtubog o pagbalo perminti sa atong unsay will sa Ginoo. Katong last time na human naman ta atong baptism of the Holy Spirit. Nindot kayo nga experience, nindot kayo nga pamati. Pero sinugdanan pa lang to. Mao pa lang to ang sinugdanan. So, kinahanglan ta mo langoy perminti sa atong pagtubo diha sa pagtuo sa Ginoo. Sa atong paghibalo sa unsay will sa Ginoo sa ato. Expectant faith. Unsa day ang pagtuo? Unsa day ang faith? Unsa day ang pagtuo? Ang pagtuo mao kini ang atong pasudlon ng Ginoo sa ato o pasagdan nato nga motrabaho siya pinaagi sa ato. Pero ang expectant faith dili ni siya blind nga faith nga magtagna-tagna lang ta. Dili ni siya na based ni sa Ginoo sa scriptures, base ni sa promise sa Ginoo, base ni sa i-declare sa Ginoo. So naay tulong ka klase sa faith, 3 kinds of faith. Believing faith, accept the truth. Mao ni pagdawat nato ang tinuod. Si Jesus anak sa Dios o tinuod ang langit. Ikaduha, ang trusting faith. Ni salig ta, nagtuo ta, mamaayo ang Ginoo bisan unsay mahitabo. Pero kaning duha ka klase nga faith, believing o trusting, kulang ni siya. Mabuo ra ni siya kanang gitawag og expectant faith. Ang expectant faith is gituuhan nimo, gi-expect nimo og ni-act ka, ilihong ka. Okay. God said it, believe it, I expect it, and I act on it. Naay usa ka babae diya sa Bible na nagdugo siya, nag-bleeding siya for 12 years. 12 years siya nagsuon na nagdugo. Then, gigasto niya ang iyang tanan nga kwarta pagpaayo doon sa doktor, kisay mong tambal sa iya. Walang din siya naayon. Iabot na lang 12 katoy. Actually, ni isamot pagit ang iyang sakit. Usa ka adlaw, nakadungog siya nga moagi si Jesus. Nakabalo siya nga si Jesus makaayo o mahimo ang milagro. And then nituo siya, anak. Nituo siya sa gahong ni Jesus. Nituo siya nga makaayo si Jesus. Umiingon siya sa iyang kaugalingon nga kung makahikap lang ko sa bisti, mamaayo ko.
Niabot si Jesus, gitapukan sa mga tao. Nagdaghan kayo ang mga tao nga nagpalibot kang Jesus. Tungod kay nituo siya ana, tungod kay nisalig siya ana, nakabalo siya nga makayo sa Jesus. Nisuksok din siya dito sa daghan ng mga tao. O ituon niya nga mahikap lang nako ang bistin ni Jesus. O gi na hitabo yun na nisuksok yun siya dito na hikapan niya sa likod. Sa kadaghan sa tao, niana si Jesus sa iyang mga disipulo, kinsa man itong naghikap sa ako? Ana si Jesus. Niana ang disciple nga, sa kadaghan sa tao dali nga nagpalibot sa imo, o may kabalo kung kinsay naghikap sa imo. Pero basta napil ni Jesus Cristo, niana siya nga, na naghikap sa ako. Then, ang babae nga murag nagsagol lang yung ibati nga kahadlok ko. Pagdihang paghikap niya, naayo gigdayon siya sa iyang pagbibig. Karon niduol siya kang Jesus moto nga na nagkaabot na sila. Nga ningon si Jesus sa iya, anak, naayo ka tungod sa imong pagtuo. So, ang katong babae nga nagadugo, nilihok siya. Dili lang siya ingon na nito nga ang Ginoo makaayo. Kundi gi-actionan niya dito. Katong ay kayo. Based sa iyang naibawan o gituuhan kang Jesus. Para sa inyo, unsa may inyong i-reach out? Unsa may inyong ikabot sa Ginoo? Nga kinahanglan nimo subayon pero kanang bitaw wala ka kabalo. O di ka sigurado. He is far more abundantly than all we ask or think. Ang Ginoo, makahimo siya labaw pa kaysa tanan natong pangayoon. O gihunam na. Unsaon nato pagtubo sa pagtubo? Number 1, BCBP community. Palibutan ng atong kaugalingon ug mga igsuon nga naay pagtuo ug makadungogta sa mga tinuod nga transformation ug kanang testimony nato diha sa diri sa atong community. Ikaduha, basahon ng scripture, read scripture. O mintas nagbasa ta sa scripture, nag-expect ta nga maminaw, musulti sa ato ang Ginoo pinagi sa scripture. Ikatulo, basa ang mga libro nga mapalikod sa pagtuo. Naday libro niya akong asawa, faith building books. O ikaw pa, pag-ampo nga may pagsalig, pray with confidence. Dili siya pagpakiluoy, kundi nagpasalamat ta sa Ginoo. Pasalamat ta daan sa Ginoo sa iyang buhaton. Ang kaning pagtubo nato sa diha sa faith. Tama. I believe, help my unbelief. Sa Bisaya pa, nagtuo ko.
tabangi akong pagkawalay pagtuo. Actually, prayer ni siya sa isa ka amahan na demon possessed po ng iyang anak. Then, nidoon po siya sa mga disciple na ayuhon ng iyang anak. Kundi, then, nihisgot pa ng nigunan siya sa Ginoo nga. Kung nituo lang ka, maayo yung mga anak. Poto nga, honest siya ni Sulti nga, nituo ko, tabangi akong pagwalay po to. Honest siya nga, na-impart siya nga, diligid siya perfect in terms of pagtuo. And then, tungkol nato, bisan pangingunanan, giayo sa Ginoo. Pasabot diha nga, ang Ginoo walay pili. Labi na pagduol nato, bisan pag magpatabang ta sa atong pagtuo. Ang Ginoo makasabot og tabangan ta niya na mutubo ta diya sa atong pagtuo. Guidance, knowing God's will. Unsaon nato pagkabalo sa kabubuton sa Ginoo? Saan nato pagkabalo? Ingon pa, I will instruct you and teach you. Tudluan ko ikaw, itudlo nimo ang dalan nga imong agian. Mao ni ang saad kag sa ato. Ihatag niya sa ato ang Espiritu Santo, ang atong counselor, ang atong amigo. Dili gusto ang Ginoo nga magduwa-duha o maglibog ta. O nagkitagaan ta niya og helper. Tagaan ta niya og bugay sa ato ang Espiritu. Pero usahay ang importante manggod, dili kasagaran kinahanglan nga magulat ang mga special sign. Like pareha nang mayunta nga kinahanglan ba kung mga obvious ba? Should be honest sa business. Klaro na siya nga sa scripture nga be honest yun. Labi na sa ato dali karon sa BCBP. Ay, balik ito. Guidance. Balik guidance. Guidance to. Tapos, next. Ano to? So, ano? Should I love my family? Kanang inana, klaro na nga commandment sa Ginoo. How God guides us. Giyon sa man pag-guide ta nato sa Ginoo. Ano yung unong ka paagi? Scripture. Ang Biblia naghatag og mga answer o mga tingog sa Ginoo o mga iyang mga saan iyang mga pulong. Commitment. Tumano na to atong mga gisaan like wedding, sa atong responsibility sa atong pamilya, sa atong trabaho. Challenges. So, nigay mo ng Ginoo sa ato, pinagi sa mga challenges. Mga tinuod na sitwasyon na igiyahan ka sa Ginoo. Past experience. Tanawon niya to, giun sa kaniya, gigiyahan before.
malukbak nato sa atong mga kaagi o council ay circumstances. Sa circumstances na ay mga usahay mo abling portahan sa ato, usahay na mga musarado portahan. O ikaw nung ang council. Ang God, ang Ginoo naga-istorya usahay pinaagi sa mga council o sa uban natong mga igsoon, sa mga elder nato o ng council. Kasagaran ang kaning paggiya sa ato sa Ginoo, yun sa tapaggiya is dili ni siya kay isa-isa lang, kundi kasagaran combo. Usahay duha, tulo, upat, or usahay tanan. Gamiton niya tanan mga pamaagi para igiyahan ta niya. Kami sa akong asawa, sa akong pamilya, actually, taon-taon may walang nagsimbang. Then, although namin mga time na makasimba mi sa other na mga denomination, like CCM, actually, mga kaila, mag-invite. Pero, nagpangita gid may community nga mong mabilan. Kani siya nga panahon, wala pa may kasulod sa BCBP. Na one time, nagtanaw ko sa Facebook, ka-store ko, nakita na ako posting sa BCBP. Then, medyo nakurat ko, kaya pagkaroon ako, kaila mo ko ano nila. Ako uning mga kauban, ako maning amigo sa Rotary. Inapoy ko sa Eagles. So, dapat appeal ko aning yung grupo. And then, pero ako kabalo, asa sila or unsa sila nga ako ano sa akong pagkapitan. Basta ningon ako ato nga tayo na appeal ko. Then, few months or siguro years, nagkahimamat mi, nagkakita po mi sa malayaw nga couple. And then, i-invite me sa BCBP. And then, diha, sa walay pagduha-duha, kay naa naman dahil ito daan nga hunahuna, i-appeal me. Pakihamis, mutual mi sa akong asawa. So, appeal ta. And then, pag-appeal na mo, pag-attend na mo sa breakfast, medyo lisod ba yan kay usahay or usually yun, dugay mata, then sa'yo ba yan breakfast. So, and sa among experience na first na mong attend sa breakfast is na na-empower me, nalipay kay me, kay daghan po may mga faces, mga kaila din. Amo pong i-look forward na tanaw na mo, nga mahimong elder po namang ba, mahimong council po sa among sa makatunan sa dili lang kay sa spiritual kundi sa actual na pagbubuhay. Then, pagkaduong na mo atong share atong time is na-excited me. Ay, nakita na mo ba ang transformation, ang kausaban sukad na nasa sila din sa Ginoo pinaagi sa BCBP. So, istorya na ako ng bahin sa BCBP kay ay mo to. Then after ato na ka-appeal sa CLB para sa inyo karon, and then later on kita gather ko assignment na nahimo ming sekretarya. Then karon bago lang na nahimo na mong leader diri sa kaning CLP. So, and then karon bagyo nag-share ko ani. Actually, 2 times or 3 times attempt na ni siya nga gi-assign sa ako. Then, patalingan na ako sa
sa lain lugar, nagawas mo ko, travel ko, and then ang manang murag karon for this time, panagin ko ka murag lain naman kayo ibaliban. Kuhan yun ang Ginoo ka ng mangita kitsa bagi. Moto, balik ta sa akong ingon, ang bagiya sa Ginoo, mangita kitsa bagi, dili lang kay isa lang ani, kundi tanan pwede nga paagi nga iyang buhaton. Usahay wala lang takakita. Katong akong istorya ganina, mao to nga nami challenge, wala may community. Then nalipay mi nga nakaabot may community. Ang commitment namo sa usa-usa nga dawaton namo ang pagka-sekretarya, dahil commitment. So gigamit sa Ginoo. And then past experience, mo to, na yung mga circumstances. Actually, na-realize na ako tanan dahil hindi ginagamit sa Ginoo. Kay isa sa drive sa ako nga mo-appeal gilong community is dahil isa ka common phrase na naaliya sa scripture kanang one another. Love one another, bearing each other. Nagsige nagbalik-balik sa dahol scriptures. Ikaduha na siya nga balik-balik sa scripture. Ang number one is kasi nakabalo, kasi number one na common sa scriptures. Ha? Yes, correct, brother. Do not be afraid. Mao na nga isa na sa push implemente, mao na kay na-realize ko na ako dahil nga mao din na siya word kay ang perfect love cast out fear. Then, ang Ginoo, ang gugma. Ang gugma ang Ginoo. So, ano to? Matay mo na. So, mga to siya. Panginoon, balik. Ang Ginoo, magiya sa ato, tanan, paagi. Siguro sa inyo, wala pa mo ka bantay or sahay, kinalan na itong pagtanaw sa kaning mga butang. Growing in discernment. Pray, study, meditate, consult. Unsa man pagtubo sa atong discernment? Pagampo, ano siya pag-ayon na to guidance sa Ginoo. Pagtuon, unsa may scripture, unsa may isulti na naman niya ang mga ipangsulti o mga voices sa Ginoo. Pagmalandong, ano ang meditate, unsa ang gitulo sa Ginoo sa atong mga experience, sa atong circumstance, o mga itambag, makikistorya, na broadcast, or sa atong mga elder, na mga nasa mga igsuna to sa pagtuo. Ang kamo bago pa man sa CLP, dili kinahanglan nga perfect kidayo. Kinahanglan ta mo practice sa discernment. Kinahanglan tag panahon, kinahanglan tag dili kinahanglan anxious kay ka na dapat makabalo dayon ka sa tingog sa Ginoo. Be patient lang. Be patient. It takes time. I delight to do your will, oh my God. Sa Bisaya, nagmaya ko sa pagbuhat sa imong kabubuton. Mga igsoon, dili lang ni siya merely obedience lang.
dili lang nako kay tumanon ako kay isugo. Kung dili na kay delight ko kalipay, na kay joy. Meaning, gusto nimo siya buhaton. Dili lang kayo napugos lang ka nga buhat. Morning ang prayer nato, Ginoo, tabangi ko nga makabalo ko sa imong mga gusto. Dili lang kay ako gusto. Kung ang heart nato ma-align sa heart sa Ginoo, masayon i-discern. Dili siya pugos. Kundi natural lang. Kaya align man siya sa kabubuton sa Ginoo. So this week, start ang prayer journal. Isuot ni mo ang date, unsay mo request, then i-review ni mo monthly. Buhaton ba ninyo eh? Have faith. God will guide you. Ang pagtuo, dili lang kay believing. Dili lang kay trusting. Expectant faith. Sama katong babae nga ni reach out siya. Nibuhat ta kung siya atong naibawaan sa scripture. Nibuhat ta kung dili unsay promise sa Ginoo. O samtang ni subay ta na, mintas ni subay ta na, gigihan ta sa Ginoo. Pinaagi sa scripture, sa atong mga circumstances, o uban ng mga tao. Pareha sa akong na-experience, katong nakakita ko Facebook post. Then, pinakatuloy na nilabay, nagkita nila malayo ko po. Diyan, kanay mo sekretariat, kanay mo nani. Ang Ginoo nagtrabaho, bisan wala kung kahibalo. Same na po sa inyo. Padayon ta sa paglangoy, padayon sa pag-ampo, padayon sa pagsalig, padayon sa pagtuo, ugihan ta sa Ginoo. Mag-ampo ta. Ginoong Isus, salamat sa among panahon karon. Salamat kay gidala mo kami diri. Tabangi kami nga mutubog sa expectant faith. Tabangi kami nga mulihok based sa imong word of promises. Giyahi kami Ginoo pinaagi sa scripture, sa among commitments, sa among challenges, sa among igsuon. O Ginoo, tabangi kami nga magusto, mabawaan na mo sa imong gusto, Ginoo. Dili lang kay obedience, pero nalipay kami kamusunod sa imong Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat. Discussion starter. So, palihim na lang po. Actually, pila po minutes. Pero taas ko man ang time actually, last G's pa man. So, actually, nindot din siya na isa-isa sa inyo, i-discuss niya siya or i-share niyo sa sakusan para maampuan. Magampo tayo after Panginoon. And then, tip lang po to, I know, kinabuhat ng ginaninyo po sa mga leader na atog yung taga-time na paminaw ta, di lang parang interrupt kung may istorya na nimong sharing. So, anak, ulit na tayo.
sakto. Okay, pwede mo start na. Thank you. Heavenly Father, we are the graduate from beginning sa beginning. We are here to know about your word, what guidance, faith and guidance, our title, our topic. Give us, Lord, wisdom and knowledge to do this our prayer time, our family. This Lord, our PCP, breakfast sleep, guide us, Lord. This also our family. Guide us into inherit your kingdom. This we ask through Christ our Lord. Amen. Atong speaking, parang siya, unit mo dapat lang may katuloy ang ministry. Ito ang speaking. Because sign of the cross is a Christian faith that Christ was nailed to the cross. May mga Christian pero Christian i-renounce ang ginawa dapat i-renounce mas tuloy ikaw ang isip mo na sa tuloy ka ron hindi ka sa tuloy na kasapos yung renounce ang mga religion tapos ito simbahan so wala pwede na kung nakaroon sila so yun na niya magpakasal pa pare renounce ang mga pagkamuslim na